Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga pinaka-talented players ngayon na nasa free agency na bigla na lamang nawalan ng team sa NBA ay ang former number 1 pick Markelle Fultz. Andun nga yung talent sa kanya. 2 seasons ago lamang ay nag-average siya ng 14 points, 4 rebounds and 5.7 assists per game on 30 minutes of playing time. Subalit sa sumunod na season ay bumagsak nga ang kanyang minuto sa 21 minutes per game at nag-average na lamang siya ng 8 points, 3 rebounds and 3 assists per game. At malaking dahilan dito ay hindi nga siya nakikita ng Magic bilang ang kanilang main point guard para sa future. Kaya naman nagdesisyon ng Magic na mas i-develop ang tulad nila Jalen Suggs at Cole Anthony at mukhang tama naman ang desisyon ng Magic dito dahil mas maganda nga ang tinatakbo nila ngayong season at malaking parte dito ang mga nasabi natin na mga guards. Ganun pa man ay hindi ibig sabihin nito na hindi na NBA caliber si Markelle Fultz. Mahusay nga siyang player na nawalan lang ng pwesto dahil sa desisyon ng Magic na mag-focus sa development ng ibang guards. Ayon kay Anthony Irwin ng LA Times ay interesado ang Lakers na kunin si Markelle Fultz. Ang tanong lang nga ay kailangan nga ba siya ng Lakers? Kailangan ba ng Lakers ng isa na namang scoring guard? Mukhang mas kailangan nga ng Lakers ng isang 3-and-D guard, mala Lonzo Ball o kaya naman Dennis Schroeder. Subalit mas kailangan nga nila ng isang legit center na makakatulong kay Anthony Davis sa pinta. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jalen Johnson. Kapag sinabing Atlanta Hawks ay si Trae Young ang nasa isip ng mga fans. Subalit ang isa sa mga best players sila most of the nights ay si Jalen Johnson na patuloy na nag-i-improve sa bawat taon. From averaging 2 points and 1 rebound per game sa kanyang rookie season, inangat niya nga ito sa 5 points and 4 rebounds per game sa sumunod. Sa pangatlong taon niya ay muli niya itong inangat sa 16 points at 8.7 rebounds per game. At ngayong season ay nagtatala na siya ng 19.8 points, 10.2 rebounds, and 5.6 assists per game. May multiple games na din siya kung saan nagtatala siya ng triple-double. Ang 24-year-old forward ay meron na ding 13 double-double sa 24 games ngayong season. Isa nga siya sa mga top most improved player of the year candidates at dahilan kung bakit ang Hawks ay may winning record ngayong season kahit na umalis sa kanilang team ang former All-Star DeJounte Murray. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na inamin ni Chris Paul na hindi na siya magtatagal sa NBA. Posibleng 1 o 2 season na lang nga daw siya sa liga at so far ay may average pa din naman siya na 10 points, 4 rebounds, and 8.5 assists per game. Second all-time assist leader na din siya sa liga. Tiyak na future Hall of Famer at member din siya ng 75 greatest players of all time. Ngunit kulang pa din nga siya mga kaibigan ng isang bagay at yan nga ay ang championship. Sa palagay nyo ba mga kaibigan ay magagawang magkampiyon ni Chris Paul bago na iwanan ang basketball? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.